Eto, yari. Si Vice Ganda, sangkot. Yari. May ebidensya po. May ebidensya. Sangkot sa pinagbabawal na. Ito, pag-usapan na natin. Napakawalang hiya nung tao na yun, Mr. Chair. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung Sorry. matatawa Hindi kayo. ako natawa kay Marcoleta. Sino yung Natawa ako dito kay Vice Ganda kasi attack dog? Naging attack dog na. In fairness kay Marcoleta, kilala ko yung anak nito. May itsura po eh. At kamukhang-kamukha niya, si Congressman, no? Kamukhang-kamukha niya. Kasama namin yan sa mga ibang sorties. Hindi naman pangit si Marcoleta eh. Nagkaedad lang. Sa lahat naman eh. Kahit nga sabi, yung gwapo, hindi parating gwapo. Nababawasan ng kagwapuhan kapag nagkakaedad. So, hindi naman to si Marcoleta. Kaya lang ito si Vice Ganda, medyo wala na sa lugar. Para sa akin nagiging attack dog eh. mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo? Sino yung official owner? Sino yung beneficial owner? Sino yung gaming system administrator? Ano yung mga games? Katulad po ng halimbawa, itong AB Leisure Exponent Inc. Nako, ano yan? Mga online gambling. Sponsor ni Vice Ganda. Di umano. Doon sa concert. Nako, yari kayo. Nagkamali kayo ng tinalo ngayon. Meron ng may utak na senador. Yung mga games niya po, ito yung DG Plus, Arena Plus. DG Plus, Arena Plus, no? Puro plus, ha? Online gambling. Mga online, ako nagtatanong lang, pero sa aking pagkakaano, parang online gambling ang dito. Asa ng credibility nito si Vice Ganda? Ano sinasabi ni Vice Ganda before? Diba? Sa bagay, hindi nga niya madesisyonan kung anong kasarian niya. Anyway, hindi ko nilalahat kasi meron naman mga bading na maayos kausap eh. May paninindigan. Ito si bakla na pangit na wala pang paninindigan. Ito si Vice Ganda. Kasi anong sinasabi niya before? Wag naman yung gambling. Nasisira ang buhay ng tao dyan. Nasisira ang kabataan, nasisira ang pamilya dyan sa gambling. Ngayon, pinopromote mo gambling. Sponsor mo online gambling. Asan ang credibility ngayon nito si Vice Ganda? So yung sinasabi mong nakakasira before, nasugal, depende sa ayon ng sahod mo. Kasi sponsor mo yan eh. Pinopromote mo yan. Hindi ka naman magpo-promote ng walang bayad. Lokohan? Libre. Alam naman natin ng artista, pag nag-promote yan, may bayad. Wala pong masama doon dahil trabaho nila yan. Ang punto rito, bakit yung online gambling pinopromote, di ba? Hindi ba bias ang gobyerno? Sabi nila, yung mga influencer, yung mga vlogger na nagpo-promote ng online gambling, kinat na sa social media. Pinasara na yung kanilang Facebook. Yan ang sabi. Naglabas pa nga sila ng listahan ng mga vloggers, ng mga influencer dahil nag-promote ng online gambling. Bakit ito si Vice Ganda? Di umano, according, susundan natin to kay Marcoleta at sabi nagpo-promote din daw to ng online gambling. Bakit andyan pa rin yung Facebook ni Vice Ganda? Okay, nagtatanong lang. Totoo ba, Vice Ganda, ikaw ay nagpo-promote ng online gambling? Tanong ko sa iyo, Vice Ganda, napaka-ipokrito mo kung nagpo-promote ka ng online gambling. Dahil sabi mo, nakakasira ng pamilya. Kayo namang gobyerno, mga ipokrito rin kayo kung nagpo-promote ng online gambling si Vice Ganda. Dahil sabi nyo, ang dami nyo nang tinanggal na page ng mga influencer. But si Vice Ganda, until now, andyan pa rin. Pag sobrang laki, takot kayo? Ano to? Depende sa laki? Depende sa laki ng influencer? Pag may noontime show, hindi nyo kayang tabigin? Ay, hindi maganda. Birahin natin. Talagang tigilan natin yung online gambling na yan. Plastic yan si Vice Ganda. Bingo Plus. Mm-hmm. Ito po yata yung nag-sponsor nung isang concert na ngayon lang. Pati po ako ay kanyang idinawit. Nagpapatawa po siya. Nakita niya yung dating Senador Grace po na nagtatawa. Natawa po at siguro naging successful siya. Grace po, pinagtawanan mo ba si Marcoleta? Napatawa niya si Senador Grace po. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Napakawalang hiya nung tao na yun. Totoo, napakawalang yan yan. Napakawalang yan. Paano mo malalaman kung walang yan ang tao? Hindi. Ano bang pinagmamalaki si Vice Ganda? Diba? Alisin mo ang yaman sa isang tao. Tingnan natin kung may binatbat. Yumaman lang eh. Pero totoo lang, kung komedyante lang,
Ang daming mas magagaling kay Vice Ganda. Isa sa mga kay Brad Pitt na lang, walang binatbat yan. Nagkaroon lang siya ng noon time show eh. Sa mga comedy bar, mas maraming Sino yung yung sa Itbulaga hindi kasi ako madalas, napapanood ko lang sa newsfeed eh. Dalawa magkasama sila, yung kalbo yung isa. Hindi kasi ako magaling sa artista talaga, pasensyahan nyo na. Oh, mas magagaling pa yun sa comedy eh. Diba? Eh, yung comedy naman ni Vice Ganda, nang-iinsulto lang. Ang magaling, ako para sa akin, magaling sa comedy, yung bilis ng utak, yung naisip niya pa yon, naipasok na yon, yung mga ganon. Hindi sige, hamunin niyo si Vice Ganda. Try mo mag-comedy nang walang iniinsultong tao. Hindi niyang kaya. Mr. Chair, ayaw ko na pong patusin siya. Ay, wag mo talagang patusin, nakakadiri. Huwag mong patusin si Vice Ganda. Pero tuloy mo yan. Saludo kami dyan sa iyo, Marculeta. Dapat talaga imbestigahan niya mga online gambling na yan. Sabi nila, tinanggal na sa GCash. Pero andun pa rin. Nabuko sila ni Cayetano. Naku. Kayo ngayon, lalo kayo mahilig magbanggit ng jurisprudence. Mag-ingat na kayo ngayon. Dahil bumabakbak na si Cayetano at saka si Marcoleta. Jurisprudence kayo ng jurisprudence. Magmumukha kayong tanga. Pag mali ang gamit ninyo, pambihira. Ang nag-sponsor po yung DG Plus. Kaya po lumalaki po eh. Pasara mo, Marcoleta, pasara mo. Pasara mo yung Facebook niya. Bakit nagpo-promote ng online gambling? Gamit po sila ng ganong klaseng mga sikat na mga tao. So, alam ko po malaking pag-uusap ito, Mr. Chair. At alam ko, I think the PAGCOR and the DICT will be struggling to reinvent themselves kung paano ma-address ito. Halimbawa, mapag-usapan natin total ban. Ayan, Kayo mga online gambling, hindi pa ba kayo kikilos patungkol kay Vice Ganda? Hindi pa ba kayo kikilos? Diba? Gobyerno, hindi ba kayo kikilos? Bawal na yun diba? Huwag sana tayong double standard. Pero ito papakita ko. Dito nahuli si Vice Ganda. Sangkot po siya sa pinagbabawal. Tingnan po natin ito. Pakinggan po natin Yung muna lahat ng makeup niya at saka ng wig niya. Saka ako magbibigay ng opinion. As of now, hindi ko alam paano itsura niya. Nako. Nakita ko lang to sa Facebook Pero si Bibi Gandang Hari kung kinumpare mo. Kaya ako sa akin, hindi naman maganda nang iinsulto tayo ng pangit. Okay? Siguro ako okay lang kasi tanggap ko naman pangit ako. Pero kasi si Bibing Gandang Hari, pogi talaga to. Oo, si Rostom to, 'di ba? Di ba si pogi to. Kita mo naman sa hilatsa ng mukha. Kaya sabi niya magkatanggalan tayo ng 'di ba? Ulitin natin magkatanggalan ng makeup. Mukha pa rin ba siyang kabayo? Tanggalin niyo muna lahat ng makeup niya at saka ng wig niya. Saka ako magbibigay ng opinion. As of now, hindi ko alam paano itsura niya. De. Alisin muna natin Dito, kasi ang lakas mang insulto ni Vice Ganda ng pangit. Palagay ko wala siya sa posisyon mag-insulto ng pangit. Kasi pangit ka Vice Ganda. Tanggapin mo na yan. Alisin mo yung makeup mo, alisin mo yung wig mo, wala ka sa posisyon magbanggit ng pangit. Kahit si Torre, parehas kayo ni Torre, magkasabwat kayo ni Torre. Sa kapangitan, magkasabwat kayong dalawa ni Torre. 'Di ba? Di ko po iniinsulto Hindi wala po tayo wala naman sa akin yung pangit. Gaya na sabi ko, pating naman ako pangit Tatlo tayong pangit. Sama-sama tayo. Pero hindi kayo dapat nang-iinsulto. Wala kayo sa posisyon para magsalita ng pangit. Kita mong sangkot ka rin pala Di ba? Sangkot ka rin sa pinagbabawal na muka. Pangit ka rin Pangit ka din. So, hindi na dapat, alam mo, ako, advice ko lang sa'yo, Vice Ganda. Level up your kind of jokes, your quality of your jokes. I-level up mo po. Hindi yung laging, try mo magpatawa ng walang iniinsulto. Wag mo sabihin, yun ang tayo seryoso? Hindi. Marami pong nagpapatawa ng walang iniinsulto. At nakakatawang talaga. Diba? So, sasabihin mo, joke lang naman. Okay, fine. Joke lang, diba? Now we are also joking. Binanata ka ni Rostom, di joke lang. Sinasabi ko, pangit ka, di joke lang. Sangkot ka sa pinagbabawal na mukha, di joke lang. Nakakatawa man or hindi, joke lang. Tanggapin mo ngayon yung lait sa'yo. Kasi yan po ang binabato sa DDS, mga pikon kayo. Hindi po kami. Ako hindi ako napipikon.
pikon kayo kasi binanatan si PRRD. Pero pag si PRRD bumabanat, hindi, sa akin, mga DDS, wag po tayong mapikon. Oh, let's not get mad, let's get even. Gusto nyo joke? O di mag-joke tayo. Di ba? Anong itsura mo, Vice Ganda, kung wala kang pera? Wala kang wig? Wala kang makeup? Di ba? Palagay mo ba yung mga lalaki sa paligid mo, gugustuhin ka niya kung wala kang pera? Real talk po. Joke. Joke, joke, joke. Di ba? Sabi nga karapatan natin. Ginusto niya mag-joke tayo, pwede nating sabihin na ibaban ko ang McDonald's. Parang mahirap. Paborito ko kasi. Paborito ko yung McDo. Paborito ko. Authentic kasi yung burger nila. American talaga. Yan. Tapos hindi ka mahalan. Pwede sa katulad ko na wala masyadong pera. Na pang McDo lang. Hindi kaya ng mga Fridays. Di ba? No, so, paborito ko yan. So, wag po tayo mapikon. Ako lang, wag tayo mapikon mga DDS. Tayo naman ang mag-joke. Di ba? Tayo naman magtawa dito. Gaya ng sabi natin, ilathala din natin kung sino-sino yung mga sponsor niya. Basta wag lang tayo mag-fake news, ha? Yung totoong sponsor niya, lagay nyo sa Facebook. McDonald's, hindi ba kayo kikilos? Hindi ba kayo gagawa ng statement? Until now, wala pa rin kayong statement patungkol dito. You are a family fast food. Family-oriented fast food. McDonald's. Wala kayong galaw na gagawin dito kay, kay Vice Pangit? Bakit ba Vice Ganda? Hindi ka naman maganda. Pilingera ka din no? Palitan mo yung pangalan mo, Vice Pangit. Hindi ako nagmamalaki. Ako inaamin ko, pangit din ako. Diba? Pero hindi tayo kailangan mang-insulto ng pangit katulad natin. McDonald's, kumilos po kayo, ha? Hindi pampamilya yung nyo, kabastusan bastos yan, di ba? Ito, pag-usapan natin si Torre. Napaamin siya na dati gumagamit siya. Okay? Itong bottom line lang dyan, wala pa akong nakitang adik na maganda at gwapo. Nako, pambihir. Hindi ako, sir. With all due respect, salute. Bakit nandyan yung babae lagi sa likod mo? Hindi, ano purpose? Pinopromote mo? Meron kayong relationship. Tanong lang. Si ano to? Si Pahardo. Sir, ma'am. Ano ka ba, sir? Ma'am. Pardo. Ma'am, anong purpose mo dyan sa likod? Kasi di ba ganyan pag may nag-i-interview, marami sa likod. Di ba? Nasubukan ko na rin yan na marami ini-interview media, nasa likod ako Kasi isa po kami ni Boss Dada at ni Banat Bay na nag-file. Naalala nyo yung nag-file ng na gawing unconstitutional yung impeachment? Yan. So na-interview po doon si Atty. Torrio. Nasa likod din po ako. Thank you nga pala sa mga sumuporta ron at salamat sa Diyos at naging successful po yun dahil sinagot yung petition namin ng Supreme Court. Sinagot yun ng Supreme Court na unconstitutional nga yung impeachment ni BP Sara. Well, anyway, eto, maraming nasa likod, no? Pero eto si Pahardo, mag-isa ka lang dyan sa likod Di ba? At saka bakit si Pahardo, tanong ko lang, Torre, bakit si Pahardo lagi ang gusto mong nasa likod? Di ba? Di ba pwedeng iba naman? Ibang pulis. Wala lang ako nagiging malikot lang ang aking isipan kasi medyo awkward, 'di ba? Usually naman, tao sa likod madami or at least man lang more than one. Isipin mo 'yan, 'di ba? Para tuloy kayong magjowa. Hindi ko po kayo sinasabing magjowa kasi medyo nakakadiri din imaginein. Pero para tuloy kayong magjowa, 'di ba? 'Di ba ganyan yung mga nagpapa-interview magjowa? Dalawa lang sila. Para kayong artista. Sige, pag-usapan natin to. Lahat ng adik, pangit. Nako, pambihira. Of all people, pambihira, Torre. Sa'yo pa talaga galing na lahat ng adik pangit. Nako, pambihira. Ay, hiyang-hiya naman ako sa itsura nito si Torre. Di ba may nakita pa kayong, di ba dati? Tingnan nyo ang before and after. Artista, napakaganda, na adik, tingnan mo itsura. Di ba? Diretsong usapan, real talk. Wala pang adik o substance user na gwapo at maganda. Lahat pangit. Yun. Pero huwag mo namang idiin na mga pangit kasi gumagamit. No, wala naman siyang sinabing gano'n. Wala naman siya sinabi. Kaya lang, kasi kung susundan natin yan, ang dami namang halimbawa. Di ba? Pwede mo namang sabihin, lahat ng adik ngiwi. Di ba? May ano yun. Lahat ng adik pangit, lahat ng adik ngiwi, lahat ng adik gano'n ang mata.
Lahat ng addict kriminal. Pwedeng ganoon, di ba? I'm talking about criminal, yung mga addict kasi ang ibig ko sabihin, hindi may mga papalag. Hindi. Kami gumagamit kami pero hindi naman kami kriminal. May mga magaganyan, lalo na yung mga magulang na may mga anak na addict. Sorry po. Baka po magalit sa akin. Hindi, ang ibig sabihin ng addict talagang lulong. Yan po, lulong, no? So hiyang-hiya naman ako sa inyo, sir, pati ikaw, ma'am, di ba? Sa inyo pa nanggaling talaga lahat ang Pero kung susundan natin yan, yung sinasabi mong addict ka rin. Parang inaamin mo, addict ka eh. Hindi, pangit naman talaga to si Torre. Huwag na tayo maglokohan, diretsahin na natin. Wala namang masama sa pangit eh. Parehas tayo, pangit din ako. So, I know what you feel. Di ba? Pero kasi pagka, dapat dinagdagan mo. Addict niyo eh. Kasi pag sinabi mong addict, pangit lang. Hindi, addict, dating maganda, pangit. Sabi nila si Lisa, crush ng bayan. Tingnan mo itsura ngayon. Hindi ko po iniinsulto. Real talk lang po. Tingnan nyo si Lisa. Yan ba ay mukhang crush ng bayan? Hindi naman di ba? Sabi nila crush ng bayan. Di pangit. Di addict din. Si Bongbong, pangit din. Di ba? Tropa tayo, lahat tayo pangit eh. Wag naman, wag ganoon. Pero sa isang banda, may yan eh, may katotohanan yan dahil meron akong kaklase before, ang isa sa hot trap. Ngayon, nung nakita ko, hindi ko makilala. Talagang no? Patanong kita, Torre. Serious question to, ha? Dati kang gumagamit. Parang medyo ako duda na ako talaga. Duda, okay? Hindi ko po iniinsulto si Torre, sinasabi ko nga pati ako. Alam ko naman pangit ako eh, 'di ba? So, lang, pare-parehas lang tayo. Pero I can guarantee you, Torre, never akong gumamit, not even once. Tanong, ikaw, gumamit ka ba? Tanong, si Bongbong Marcos, gumamit ba? Si Lisa, gumamit ba? Let's go to the serious side. Kasi Torre, parang ang dating neto critical ka sa mga addict. Wala akong question dyan. Ako critical din sa mga addict. Pero sana, hindi ka bias. Sana, halimbawa lang, matanong ko sa'yo, kung boss mo, addict, kaya mong hulihin? Tanong lang, serious lang. Halimbawa, ang boss mo o isa sa mga politiko na kaibigan mo ay sangkot sa droga, isa sa mga drug lords, kaya mong hulihin? Nagtatanong lang kasi para mo ma-justify yung mga salita mong ganyan and magkaroon ng saysay, patas ka ba? Yun ang totoong question dito. Hindi ka ba double standard? Ito'y tanong lang. Kung mapatunayan ba na addict si Bongbong Marcos, kaya mong hulihin? Kaya mo man lang sitahin? Kaya mo rin bang... tanong lang kung lang naman, di ba? Si Lisa, halimbawa, bilang First Lady at Presidente, at kung gumagamit, yung gagamitin mong standards sa mga addict na ordinaryong Pilipino, kaya mong gamitin yung same standard kay Bongbong Marcos at kay Lisa o kung sino mang drug lords. Hindi ko po sila pinagbibintangan. Tinatanong ka lang, kaya mo ba yan? Kasi dapat, hindi double standard. Yung gagawin mo sa pinakamaliit na addict, which I agree, kung huhulihin mo, kaya mong gawin doon sa pinakamalaking addict. Tanong ko lang naman. Next topic po tayo kasi may connection po ito. Good evening, Mayor, and welcome to the big story. Good evening, Chef. Good evening, Sonia and Pauline, and to our viewers. Thank you for having me. Well, Malacanang has respectfully declined your offer to lead the probe. Ano pong sagot nyo? Chef, hindi naman ako nagpupumilit eh. Para naman ako nagmamakaawa sa kanila. Hindi naman ako nagpumilit. Hay nako, anong sabi natin delikado. Ako, this is my opinion lang. Involved si Marcos dito. Involved si BBM dito sa flood control projects na ito, no? Sa anomalya kasi pinagmalaki niya ito eh. At ibig sabihin, pag pinagmalaki mo sa SONA, garantisado ito. Siya rin naman ang mga pumipirma sa mga budget di ba? No. Pero ito, si Magalong nagpresenta po. Hindi nag-suggest lang, hindi naman ata nagpresenta, sabi niya, meron kaming hawak na ebidensya. Talagang matindi po. Grabe po, ang ginamit na term dito ni Magalong ay hindi ko alam kung sugapa ang ginamit niya. Pero ibang klase po ang pangungurakot ngayong panahon ng administrasyon ni Bongbong Marcos. So sa hawak niyang ebidensya,
gusto niyang maging isa sa mga investigador. Pero tinanggihan ni Bongbong Marcos. Yan. Nakita na po natin, alisin muna natin yung picture ni Magalong dito. Nakita niyo yung reaction. Una pa lang, may sinasuggest na at merong sinasabing hawak na ebidensya si Magalong at si Lacson. Pero iba agad ang reaction ni Claire. Parang defensive, di ba? Sabi nga ni Magalong, na-discuss po natin sa vlog natin kagabi. Kung hindi nyo po napanood yun, panuorin nyo, habol po kayo doon. Napaka-sarcastic. Bakit naman ganyan si Claire? Tinira na rin ni Magalong si Claire. Bakit naman ganyan si Claire? Napaka-sarcastic. Hindi naman kami kalaban dito. Magkakampi nga tayo eh. Alam nyo kung bakit? Guilty. Ano yun? Defense mechanism yun ni Claire. So syempre, sabi nga natin, ano ba to si Claire? Nagsasalita ba siya ng sarili niyang boses? O ito yung puso at boses ng Malacanang? Ngayon po napatunayan natin, yun po ang lagay. Yun po ang saloobin ni Bongbong Marcos. Ayaw niya dito sa mga investigasyon ni Mayor Magalong. 'Di ba? Nagdudugtong-dugtong eh. Kasi wala namang problema, 'di ba? Tumutulong nga eh. Ang gusto, alam mo gusto? Kung meron kayong ebidensya, i-submit nyo na. Alam mo dating, sino dito? Yung mga kaedad ko, taas ang kamay, 50 plus. Ako po 51. Sino dito? Yung mga, di ba ganyan yung mga bida before? Na yung mga police, merong re-raid din? Na-i-intercept yung raid? Bakit? Kasi involved yung bossing. Di ba? At yung bossing, ang nagsasabi, ang nagsisiwalat, umalis kayo dyan, re-raiding kayo. Hindi po nating pinangbibintangan ganun si Bongbong Marcos. Pero nung narinig ko yun, pinasasubmit ni Claire yung ebidensya kay Bongbong Marcos. Isubmit nyo na lang sa presidente kung kayo ay merong ebidensya. Ibang dating. Parang gusto niyang malaman, teka muna, isa ba kami sa dawit dito? Huli ba kami dito? Guilty. Sa akin, guilty. Alam nyo, lagi ko nakakwento rito, madalas po ako manood ng crime investigation. You know? At ito is true to life Yung forensic, hindi katulad sa atin, puro eyewitness. Yung mga investigador, puro eyewitness eh. Yung mga pinapanood ko forensic, may science. Alam nyo daw, yung gumawa ng krimen, 100% pagkagawa ng krimen, aalis. Tapos babalikan niya. Bakit? Gusto niyang malaman kung ano ang status, kung mahuhuli siya. Gusto niyang makiramdam kung hanggang saan ang alam ng otoridad. Kaya biglang pumasok sa isip ko, eto'y akin lang naman. Hindi natin pinagbibintangan si Bongbong Marcos. Pero parang ang weird, gusto mong pasubmit sa presidente yung ebidensya, tapos ngayon, ayaw mo naman pala maging parte ng investigasyon si Magalong. Anong purpose? Di ba ang hirap pag-connect? Ganyan lang naman ang pagtingin sa isang sitwasyon eh. Gusto mong isubmit yung ebidensya, pero ayaw mo siya mag-imbestiga. Wow! Naaamoy nyo ba yung naaamoy ko? Nako, delikado yan. Ay, nako, delikado. O sige, puntahan po natin, balikan natin si... ito, pakinggan po natin. Malacanang has respectfully declined your offer to lead the probe. Ano pong sagot nyo? Josh, hindi naman ako nagpupumilit eh. Para naman ako nagmamakaawa sa kanila. Hindi naman ako nagpumilit. Nag-volunteer lang ako sa aling wala sila. Kasi wala silang makita pa. Unang-una, just would like to emphasize na the investigation should be conducted by a third party. Mismo. Yan, isa pa yan. Dapat ang mag-iimbestiga third party. Yung pagiging guilty ng Kamara, sabi ni Puno, dapat wag nyo kaming pangunahan kami mag-imbestiga. Nafe-feel nyo yung pagka-guilty? Defensive? Ganito din rin kay Bongbong Marcos. No? Third party ang mag-imbestiga. Kasi kung ikaw rin, Marcos, ang mag-a-assign, or secretary mo na naman, mamaya si Boying na naman, o ito magkapatid na Rimulya, baka saan tayo mauwi? Di ba? Isipin, no? Baka mamaya i-assign niya si Boying tsaka yung kapatid niya, basta sila. Si Boying, expertise niya, ang hilig maghanap ng buto. Baka maghanap yan, oy, dito kaya nagbabaha kasi maraming buto. Pambihira,
May nalaglag pa saglit. Oh, di ba? So, tama si Magalong, dapat third party mag-imbestiga. An independent body. That is actually the intent. Yun ang gusto kong ipahiwatig sa kanila. Hindi yung mismong mga akusado, kaya yung mga, kung sino yung mga involved, sila rin na mag-iimbestiga sa sarili nila. Or kaibigan nung mga akusado, kaibigan nung mga kontraktor. Magkakamag-anak pa man din sila dyan. Kumbaga, it's a question of moral ascendancy. No? Para mong sinabihan yung kriminal na, okay, sige, imbestiga mo na yung sarili mo, tapos mukha ka na rin ng mga ebidensya, tapos pailan mo na rin yung kaso mo. Ganun ang nangyari. Hindi naman pwedeng ganun. Kaya hindi po ako nagpupumilit. Nag-volunteer lang po ako. Ayan. Next topic po. Ito, panawagan ko sa mga tatay o sa mga nanay, lalo-lalo na sa mga tatay, wag po nating gagawin ito. Napakadelikado po. Malalagay po sa peligro ang kinabukasan ng ating anak. Hinahanap na ng Transportation Department ang lalaki sa viral driving video kung saan pinagmamaneho ng sasakyan ang kandong niyang batang babae. Ayon kay Secretary Vince Dizon, kumikilos na ang LTO para matrace ang uploader ng video. Una po, bawal yan. Ingatan po natin, bawal yan ha. Maputol ko, bawal po yun. Hindi po pwede mag-drive ang isang bata. Ngayon, sasabihin siguro yung tatay pinagdadrive. Ito, payo ko lang naman, no? Hindi po natin alam kung may airbag po yung sasakyan na yan. Pero karamihan po ng sasakyan ngayon ay may airbag na. Huwag po kayo magpapadrive ng bata or huwag kayo magpapaupo ng bata sa harap. Dahil pag kayo nabangga at lumabas yung airbag na yan, yung airbag na instead na proteksyon ng inyong anak, yaan pa ang ikamamatay niya. At best, yaan pa ang magiging cause ng critical, significant injury or major injury or yung panghabang buhay na pagsisisihan ninyo. Nasako na. Kasi delikado po yan. Kaya nga dapat kahit dalawa lang kayo ng anak ninyo, lalo't maliit pa, doon sa likod. Wag po kayo ako naman concerned lang dito. 'Di ba? Napakadelikado po ng yung airbag po kasi may purpose po 'yan. Makakatulong po ng malaki 'yan pag tayo ay nabangga. Pero tayo ay may edad na, yung matatanda na. Pero kasi yung lakas nung labas nung airbag, tatapon talaga ang bata ron. Delikado. Baka mabali pa ang liig. Unang-una, bawal yun. Hindi mo pwedeng pagmanehohin yung bata mong anak na walang student permit. Mismo. Tapos tapos musmus pa. Kasabay ng issue, muling nagbabala ang kalihim sa mga pasaway sa kalsada. Sumunod na lang tayo, huwag na tayong pasaway. Kasi ang problema sa pagiging pasaway, kung may maaksidente, may madidisgrasya, baka hindi kang mawagan sila ng lisensya, baka may kulong pang kasama yon. Yan, hindi lang kulong. Yung sabi nga, pagka merong batas, in a way, ako I believe in this, pag may batas, sundin natin, wag tayong pasaway. Kasi that is God's protection para sa atin. Nilagayan ng Diyos, hinayaan ng Diyos mailagay yan, proteksyon natin yan. Diba? So, huwag tayong pasaway. Delikado talaga para sa bata. O huwag pong kakalimutan doon sa mga hindi ko pa po subscribe po kayo. At may nakalabas po dyan. Panuorin nyo yung link na ito. Maganda po yan. Konektado po yan dito. Okay, maraming salamat po. God bless everyone. Coach Oli po.